Oy, magandang gabi sa inyo, ka-coffee ha. Oy, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagsalita na po ito patungkol dito sa kasong isinampa sa kanya ni Congresswoman Franz Castro. At ito ka-coffee ha, bago itong sinasabi ni PRRD, hindi niya raw pinagbantaan ang buhay ni Representative Franz Castro. Ito ka-coffee ang headline ngayon dito sa GMA, no? Ang sinasabi dito, ang ginigiit po ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi ko siya binantaan, napapatayin ko siya. Ano kaya yun, ka-coffee, no? Ano yung ibig sabihin ng mga recorded na media interview dyan sa SMNI? Ibig sabihin ba, joke lang ba yan? Yan po yung tanong ng ilang netizens dito. May pinupunto yung mga abogado dito ni PRRD kasi nag-file na ito sumagot na ito kaugnay sa kasong isinampa sa kanya. Sige, basahin natin ito ha. Headline po ng Balitang Bayan ng GMA ito Ex-President Duterte, di raw pinagbantaan ang buhay ni Franz Castro. Ano yung ginawa dito, ka-coffee na? Sige. Itinanggi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagbantaan niya ang buhay ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kasi previous months, ito headline ito, ka-coffee, no? Sa counter affidavit yan, kasi hindi ito dumalo physically, no, sa unang pagdinig supposedly, no. Pero nagpasa po ito ng counter affidavit itong si PRRD, yung kanya syempre represented by his legal counsel. Alam ko si dating presidential spokesperson Harry Roque ay hinire bilang abogado dito sa kasong ito. Sa counter affidavit po na isinumit nito sa piskalya tungkol sa reklamong grave threats na inihain ni Castro, tinawag ni Duterte ang reklamo na downright baseless. Ayan ha, quote and quote yan, ka-coffee ha. Wala daw pong basihan nitong kaso na isinampa ni Castro sa kanya. Isa rin daw po itong unfounded and grossly insufficient to satisfy the requirements of probable cause to indict me for the crime charge. So walang merit at hindi dapat ito hindi sapat ito na maging batayan para magkaroon po ng probable cause. Kasi kapag ma-establish itong probable cause, ka-coffee, syempre, i-issuean siya ng warrant. Arestuhin siya o pwede naman siya sumuko, no? At pwede naman siya magpiyansa kasi maliit na kaso lang naman ito, ka-coffee, no? Pero syempre kapag kasuhan ka, ibang usapin na rin yan, no? Ang iginigit po ng kanyang kampo, hindi sapat itong kanilang i-final kasi wala nga raw basihan, no, para ma-establish itong probable cause. Kasi ito yung batayan ng korte kung mag-i-issue ito ng warrant of arrest ma-establish itong probable cause. Pero sa kampo ni Duterte, wala po yan. Sige, ano pa yung nilalaman ng kanyang affidavit? Basahin natin. It bears emphasizing that none of the requisite elements of the crime charge are present, considering that I made no actual threat. Ayan ha, wala daw po siyang actual threat na binitiwan laban dito kay Castro. Ayan, tanong nga, ano yun? Ano yung kanyang sinabi niya? Kasi may kwento dito si Duterte, no? Kung ano ang tinutukoy niya dito. I made no actual threat whatsoever to complainant Castro. In the first subject episode, yung tinutukoy dito, ka-coffee, yung interview niya dyan sa SMNI, I was merely recounting the conversation I had with my daughter, anent the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Yan yung paliwanag dito ni PRRD. Ibig sabihin, binabalikan niya lang daw yung naging conversation nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, storytelling lang ito. Kumbaga, ito yung naging usapan namin, private conversation namin ng anak ko. Kinikwento ko lang doon sa media interview na yan. Ano sa tingin niyo, ka-coffee? Yan yung argument dito na pinupunto ni PRRD. Wala siyang threat na binitiwan laban dito kay Castro, kundi ikinikwento niya lang yung payo niya kay Vice President Sara Duterte na kanyang anak. No? So, kumbaga, naganap yung conversation privately, si VP Sara at si PRRD, and then ikwento niya yung naging usapan na yan dyan sa interview sa SMNI. So, hindi daw po yan grave threat. Wala po siyang pagbabanta sa buhay ni Franz Castro. Sige, dugtungan pa natin. Ano pa yung nilalaman ng kanyang affidavit, no? It was a narration of our private dialogue and by recollection of the advice that I gave Inday Sara concerning said issue as evidenced by the phrases. Sabi ko sa kanya, yan, ito yung mga quotations, ka-coffee, na totoo naman, binanggit niya sa kanyang interview. Sabi ko sa kanya, yan, sabi ko sa kanya, sabi ni PRRD, no? Yan yung mga terms na ginamit niya during the interview. Prangkahin mo. Sabi ko kay Inday, ang sabihin mo na sa kanya. So, ano ito? Parang ano ito narration lang, ka-coffee, ng previous conversation nila ni VP Sara. The alleged threatening statements were not even addressed to complainant Castro or to any individual as I was simply reciting the story of my talk with Inday Sara.
Ayan, wala po ni sino man ang kanilang pinagbantaan o walang sino man ang pinagbantaan ni PRRD base dito sa kanyang pahayag. Dahil nga, binabalikan niya lang nga yung kanyang kwento sa kanyang anak. Sinabi pa ni Duterte na ang mga sumunod niyang pahayag sa isa pang episode na patungkol sa pagpatay sa mga komunista kabilang si Castro ay pananaw lamang niya. Dalawa yan ha, ka-coffee, dalawang argument yan kasi dalawang beses siya, di ba? Napanood natin dyan sa SMNI. So yung second naman na issue, kasi inulit daw di ba, ka-coffee, yan din ang sinasabi ni Castro, ilang beses siyang pinagbantaan. Yung pangalawa naman daw, notably absent in the phrase, yung komunista patayin, kasali ka dapat, is any word signifying my personal determination, inclination, or capability. Neither was the phrase couched in a language that shows future intention. If anything, the same is a mere statement of an opinion rather than an aim, purpose, or objective as claimed by complainant Castro. Yan po yung paliwanag ni PRRD. In short, opinion niya lang daw yan, ka-coffee, no? Hindi niya gustong ipapatay o hindi niya sinabing patayin niyo yan, ka-coffee, no? Base sa kanyang paliwanag. Yan daw po ay kanyang opinion lang dahil kung meron kang confidential funds, kung babalikan natin, no, para pinupunta niya, kung meron kang confidential funds, itumba itong mga ito gamit yung pondo na yan. Ano sa tingin niyo, ka-coffee? Sumasang-ayon ba kayo dito sa affidavit na ito ni PRRD? Nako, dito magkakaalaman sino ang may magaling na abogado, sino ang mananalo sa kasong ito, magkakaalaman na. Alam kong abogado ni PRRD dito ay si Attorney Harry Roque. Hindi ko alam kung pero napanood ko kasi sa isang interview parang kay Karen Davila yan, no? Parang sinabi niya doon na hinire siya para dito sa kaso na ito. Hindi ko lang alam kung sino yung abogado dito ni Franz Castro, pero napanood ko na rin yan isang beses patungkol dito sa kaso na ito. Hindi ko lang matandaan kung sino yan. So, magkakaalaman na sila dito. Sige, pagalingan na kayo, ka-coffee, no? Pero alam niyo naman, ka-coffee, itong si PRRD, syempre, napapalibutan niya ng mga magagaling na abogado. So, at maliit na kaso lang ito, ka-coffee, kung kukumpara mo sa mga naglalakihang kaso dyan, no? Pero, syempre, insulto ito, ka-coffee, kung matatalo siya dito sa kaso na ito. Pero syempre, iaapila hanggang umabot ng Korte Suprema. So, mahaba-habang usapin pa ito. So, antabay tayo kung ano ang mangyayari dito. Anong say ninyo dito? Ano sa palagay ninyo yung argument dito ni PRRD? Sangayon ba kayo dyan sa kanyang statement na ito po ay hindi raw pagbabanta, kundi nagkikwento lang siya ng kanyang private conversation dito kay VP Inday Sara. At yung isa naman, nagbibigay lamang siya ng kanyang opinion. Sa bagkus, hindi dapat siya isyuhan ng warrant of arrest o hindi dapat magkaroon ng probable cause. In short, basura lang itong complaint ni Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Anong say niyo dyan? Sige, share dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee ang inyong opinion. Samantala, ka-coffee, sige, kunin nyo yung kape sa mga katututok lang. Kung nasa Facebook po kayo, ka-coffee, ay pasuyo naman, ka-coffee, palambing naman dyan. Click lang po yung follow, i-click lang po yung like dyan sa Facebook, at kung kayo naman ay nasa YouTube, ka-coffee, abay i-click lang po ang subscribe. And libre, wala po yung bayad, ka-coffee. Alright, sige. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok sa akin, ka-coffee. Like, comment, and share, ka-coffee. Alright, maraming salamat po. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.